Para po sa devotion natin, patungkol po kay Zechariah, yung mensahe ni Zechariah. So, Zechariah po ay isang propeta sa Old Testament at yung propesiya niya po ay mainly patungkol po sa restoration or redemption sa pamamagitan ng Messiah, ang ating Panginoong Hesukristo. So, marami po tayong na-cover dito sa devotion natin ito, pero gusto ko lang pong i-emphasize dito sa separate video na ito, yung ibig sabihin ng Zechariah. Ang ibig sabihin po ng Zechariah ay Yahweh remembers. Inaalala ng ating Panginoon yung kanyang mga pangako. Ibig sabihin, kapag may sinabi ang Diyos, tuto pa rin niya yun. Sa istorya po ni Zechariah, yung during that time, no? Kasi yung bayan ng Israel po ay nagrebelde laban sa Diyos, sila ay pinalayas ng Diyos at ginawang alipin sa bansang Babylonia, sa imperyo ng Babylonia. Pero bagamat nandun sila sa ganong sitwasyon, inalala pa rin ng Panginoon yung kanyang covenant, yung kanyang pangako, na hindi niya hayaang lubusang malupig yung kanyang bayan at sila'y ibabalik niya sa sarili nilang bayan at sila'y pagpapalain ng Diyos. So, yan po ang ibig sabihin ng Zechariah, God remembers, Yahweh remembers. So, hindi ko po alam yung mga sitwasyon natin ngayon, pero, gusto ko lang ipaalala sa inyo na naaalala tayo ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, kahit bilyon-bilyong mga tao ang meron dito sa mundo, God remembers you by name. Kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos ang sitwasyon ng iyong buhay, alam ng Diyos yung iyong mga hinaing, alam ng Diyos ang inyong problema, alam ng Diyos yung kadiliman na minsan tinatahak natin tapos hindi natin alam anong mangyayari kinabukasan. God knows everything. God knows the future. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob, wag po tayong panghinaan ng minsan kasi parang feeling natin, Lord, I wanna give up. No? Lalo na pag pagod na tayo, yung iba kasing sitwasyon, no, yung ibang mga nakakausap ko, nagkaroon ng problema ngayon, mamaya another problem, and then tomorrow another problem, and another problem, patong-patong na parang, di ko na kaya. Pero tandaan natin mga kapatid, God remembers. Inaalala ka ng Panginoon at ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Now, dito po sa devotion natin na ito, in-emphasize din natin yung humility ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po yung tanong natin rito, since Jesus is a humble King, how should we then live as His followers? So magandang pagnilay-nilayan, pag-isipan nating mabuti, kung si Jesus ay nagpakumbaba, bagamat siya ay hari, isipin niyo po, no, presidente ng Pilipinas, o kung kayo nasa ibang bansa, no, marami pong sumusubaybay sa atin, mga OFW, hello po sa inyo, pagpalain kayo ng Lord, nasaan man kayong dako ng mundo. So just imagine that, no, yung presidente, kung nasang bansa kayo, pumunta sa bahay mo, pinagluto ka, pinagsilbihan ka, grabe yung humility. Kung ikaw ay nasa Saudi, yung hari ng Saudi, binisita ka doon sa apartment mo at pinagluto ka, pinaghanda ka ng pagkain. Yung level ng humility ni Jesus Christ, ibang klase. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator, through whom all things were made and nothing was made that has been made apart from Him. Yung ganong King of Kings and Lord of Lords, hindi ka lang niya basta pinaghanda ng pagkain. Ginawa niya pa yung pinakamatindi, yung mamatay para sa iyo at para sa akin. That's the humility of the Lord Jesus Christ. Tanong sa atin, kung ganyang Panginoon yung ating sinusunod, gaano tayo dapat magpakumbaba? So something to think about, something to meditate on. So I hope mag-improve po tayo sa aspeto ng humility. Wala tayong maipagmamalaki kahit kaninong tao, lalo na sa harapan ng Diyos. We are nothing. So yung buhay po natin, isang buhay lang na laging nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan niya sa atin. Wala tayong mapapagmalaki. Wala tayong ginawang bagay na masasabi natin, Lord, minahal mo ako dahil may ginawa akong mabuti. Wala tayong may pagmamalaking ganun eh. Kasi in the first place, dapat talaga mapapahamak na tayo. Pero pinagmalasakitan tayo ng Diyos, minahal, inibig, at iniligtas. Zero. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya ang buhay natin ay isang buhay ng pagpupuri sa Diyos. All glory belongs to God. So I hope may natutunan po kayo sa devotion natin na ito. Magkita-kita tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.